Good day fellow network operators. Ako nga pala si Gerald, Network and System Engineer ng Techne Consulting. Currently, 26 years old, 6 years nang may experience sa ISP. So today, i-introduce natin ng bagong product ng Techne Consulting na self-hosted authoritative DNS server para sa ating reverse zones delegation and also for PTR records. And recursive DNS server, ito yung may malaking role sa internal network natin. Dahil ito ang gagamitin ng mga clients natin upang mag-query ng mga domains. And syempre, hindi pwedeng wala tayong visualization kung ano ba yung nangyayari sa ating DNS servers. Kaya dito, meron tayong Grafana to visualize and monitor kung ano ba yung mga nangyayari sa ating DNS servers. Okay, so let's start. So, una, bakit ba natin kailangan ng self-hosted DNS server? Or bakit ba natin kailangan mag-host ng sariling DNS server? Mostly, sa atin dito, okay, let's focus doon kung bakit namin ginawa yung product na to. Mostly kasi sa atin dito, especially yung may mga sarili ng AS numbers and public IPs ay siguro nakakatanggap din ng email from NTC na meron silang required na i-block ang mga websites like gambling and cybercrime websites. And also, hindi ako sure, parang nagre-require din talaga sila ng sariling DNS server kapag meron kang sariling AS, pagka bus operator ka. So, ayun, another question. Bakit DNS server ang kailangan para dun sa pagbablock ng website? So, bilang isang internet service providers, alam naman natin na meron tayong large infrastructures and large volume of traffic sa ating mga routers and other network devices. Meaning, hindi practical na ipaubaya natin sa network devices, especially yung mga gumagamit ng MikroTik. Hindi po practical na i-filter rule lang natin ang mga block sites dahil magkukonsume yan ng mataas na resources sa ating network devices na pwede maging dahilan ng pagiging not reliable ang traffic or magkaroon ng bad experience ang ating clients or slow experience sa ating internet. So dito, ipapakita natin na ang servers na ito ay ibablock niya yung mga required na i-block na website. So, bago yun, let's start muna dito sa Grafana. Explain natin kung para saan ba tong mga nakikita natin na to. So, top domains. So, ayan, kung makikita nyo, nawala yung data kasi currently wala namang nag-access dun sa mga nilagay kong websites. Pero mamaya, magkakaroon yan. Meron akong script para lumitaw yan. Etong top block domains, lilitaw dito yung mga block na website na ina-access nila. Ayan, so parang ganito siya. So, dito naman sa top clients na donut na to, makikita natin yung mga clients na pinakamadalas mag-query or mga high usage client natin. So, ayun. Currently kasi, puro public IP lang makikita natin dito dahil itong gamit kong network ay hindi locally hosted ang DNS na to na binivisualize natin, binivisualize natin, Kaya, ayun, itong network ko dito, niload ko dito yung ibang residential clients para magkaroon ng data dito sa Grafana para ma-visualize natin. Ayan, sila yung mga top query clients. Ayan. Then, top query domains. Dito naman ay makikita natin ang most queried domains ng mga clients natin. So, this is normal for residential clients. Ayan, mostly social media, Facebook, Google, YT, and Instagram. So, ayan. Yan yung mga top query domains natin. Makikita natin siya dyan. So, move naman tayo dito sa system section. Makikita natin dito yung restarted
Means kailan ba siya huling na-restart? Kailan ba huling nag-restart yung DNS natin? Yun yung ibig niya sabihin dito. Gaano ba siya katagal na up or mostly uptime ano? Uptime yung ibig sabihin nito. Yun lang. So, reconfigured. Ito naman, ibig sabihin, kailan huling in-update or kailan huling kinonfigure yung DNS server natin ano? Yan yung ibig niya sabihin. So, next, file descriptors. Ito yung load ng servers natin. So, ito medyo too much technical ito to explain. So, padaliin na lang natin sa madaling salita. Isipin natin na ang server natin ay isang malaking switch with a lot of ports. So, kung saan yung ibang switch port, ang trabaho nila is for logging like syslogs, reading file zones, or kernel pipes, or even itong isa sa mga gamit natin na pag-extract ng data, yung Prometheus exporters ano. So yan, iba or sockets yan, part of file descriptor siya. So yan. Then next is yung named CPU time. Dito makikita naman natin kung gaano ba ka-busy yung recursive DNS server natin. So, gaano ba kadaming work ang ginagawa niya per seconds. So, dito, low CPU time means nakaka-reply siya ng mabilis. Then, syempre, kapag high latency naman, mabagal siya mag-response. Yun lang naman. Then, next is yung queries. Dito naman, makikita natin yung mga nangyayari sa mga query ng clients natin. Kung ano ba ang naging result. Ayan. So, recursion means successful. Successful yung recursion niya. Yun yung ibig niyang sabihin dito. So, meaning, nagtanong yung client sa recursive DNS server natin, then nakahanap siya ng sagot. So, yun yung success. Then, next is yung failure, possible DNSSEC failure or broken domains. Yun. Then, drop. Ito yung dapat nating tingnan dahil kapag nagka-drop dito, ay ibig sabihin, nag-overload yung DNS server natin. Ayun. Then, next is, dito naman tayo sa incoming section. Okay, incoming queries. Dito naman makikita natin kung anong klaseng DNS query ba yung dumadaan sa ating server. So, dito makikita natin like, syempre, mostly a records, HTTP, PTR, and so on. Yun. Ayan. Then next is incoming request codes. So, dito naman, query. So, si query yung nagdo-dominate currently sa graph na to. Query is normal. Ibig sabihin, yung usual na DNS traffic ang nagdo-dominate sa graph. Meaning, mostly ay common DNS query lang like, ayun, records, NS, MX, and so on. So, ayun. So, makikita nyo rin kung merong unusual traffic dito. So, like yung Notify, ayan. Notify, ginagamit lang yan sa mga authoritative DNS server natin. Ano. Ito kasing visualization na to ay mostly sa ngayon para siya sa recursive DNS server talaga. So, itong monitor dito is yung recursive DNS server. So, ayan, kung mapapansin nyo, walang Notify kasi ang Notify ginagamit siya kapag yung zone nag-update, then i-inform niya yung slave DNS na nag-update siya para i-update din ni slave DNS yung zone niya. So, yun yung Notify. Mostly kasi sa production environment, minimum kailangan meron tayong dalawang authoritative DNS and dalawang recursive DNS. So, yun yung standard. Hindi pwedeng isa lang. Ayan. Then, next is yung DNSSEC validation. Ito naman, makikita natin dito yung DNSSEC checking na ginagawa ng server natin. So, val okay means successful yung validation. Server failed naman, meaning signature failed. Makikita nyo sa logs, signature failed or possible network issue, ganon.
Then next, neg okay. Ito naman yung proof of non-existence. For example, nag-query ka ng domain na hindi nag-exist. So, magkakaroon ng proof of non-existence na katunayan na hindi talaga siya nag-exist. The next is yung response result. So, dito naman, ibig sabihin, dun muna tayo sa success. Success means nag-resolve siya normally. Meaning successful yung pag-resolve niya. Ayun. Next is yung NX domain naman, meaning NX domain. So, NX domain, ito nakikita natin to minsan pagka nagdidig tayo. So, ayun. Pagka nagdig ka, nireplay niya, NX domain, isang possibility niyan, block yung, naka-block sa recursive DNS yung domain na yon or hindi siya nag-exist. Ayun, yun siya. Then next is yung referral. Referral muna tayo. Referral, ito naman, ibig sabihin nito, si recursive DNS natin, hindi niya alam yung sagot. Ang ginawa niya, pinasa niya. So, eto, rare to, hindi dapat to mangyari kasi yung recursive DNS natin is full recursive DNS server. So, meaning, dapat alam niya lagi yung sagot kasi siya yung recursive DNS server. So, ayun, siya yung nag-gather ng answer from root DNS. Ayun, yun yung role niya. So, next naman is yung server fail. Possible pag server fail, upstream error or DNSSEC failure din. Ayan, yun yung meaning nun. So, ayun. Na-explain na natin yung content nitong dashboard natin sa Grafana. So, move tayo doon dito sa pag-block ng domain. So, kung makikita natin, walang data, no? Nawala. Kanina meron siya. Kasi, kokonti lang naman yung nag-access ng block sites currently sa mga client na nilagay ko dito. So, ayun, nawala yung data niya. So, para ma-demo natin yan, meron akong script dito. So, sige, pakita ko muna yung laman ng script ko. Tail negative n23 dig domains. So, ayan. Ibig sabihin, ika-query niya yung mga domain na yan ng 100 times. Maglo-loop siya dyan. Yun yung ibig niyang sabihin. So, i-run natin yung script para magkaroon ng data doon sa top block domains natin sa Grafana. So, ayan. Nagkaroon na siya agad. Ayan. So, ayan. Yan yung mga block domains. Pagka in-access natin to, ayan, lilitaw. Lilitaw yung block ordered by NTC. Ayan. So, ayan. Kaya natin nilagyan ng ganyan para syempre, yung mga client natin, hindi na magtanong or hindi na mag-complain bakit hindi ma-access yung mga website na yan. So, ayan. Yun yung purpose niya. Then, ano pa ba? Yun. So, yun lang naman. Yan yung purpose ng product na to. Para mapakita din. Also, yung dashboard para ma-visualize. Then, yung DNS para mag-block. And yung ADNS para naman yun sa reverse zone delegation natin. Hindi ko siya mapapakita dito kasi currently CLI base yung gamit namin dito sa authoritative DNS server natin. So, ayun guys, sana makatulong. Ayun, kung gusto niyo yung product na to, pwede kayong mag-reach out sa page ng Techne Consulting or pwede kayong mag-reach out directly kay Sir Clip. Ayun, yun lang. Bye-bye.